Ng Department of Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. pinasinungalingan ang mga naging pahayag ni dating Congressman Zaldico hinggil yan sa umano'y smuggling sa produkto ng sibuyas at imported rice na siyang nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang kapatid. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Bea Piniza. Pinasinungalingan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang mga naging pahayag ni dating Ako Bicol Representative Zaldico hinggil sa umano'y naging smuggling sa importasyon ng ilang mga agricultural commodities, partikular ng sibuyas at imported rice. Ibinahagi ni Tio Laurel ang mga anyay katotohanan sa likod ng mga pahayag ni Ko kung saan tinawag niyang sinungaling at wala nang makapitan ng dating kongresista. Kwento ni Tio Laurel, simula nang maupo siya bilang kalihim ng kagawaran, unang direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang ahensya at bumuo ng kanyang team para ituwid ang dapat na ituwid sa loob nito. Anya ang daming naging paratang ni Ko hinggil sa mga agricultural commodities na hawak ng departamento. Una na rito ang asukal kung saan humiling anya ang dating kongresista ng import allocation para sa naturang produkto na pumapatak ng halos 200,000 metric tons ng refined sugar para sa taong 2024. Ikinagulat umano ng kalihim ang mga naging pahayag na ito ng kongresista dahil sa laki ng hiling na alokasyon nito at agad ay pinagbigay alam sa Sugar Regulatory Administration, dahilan para hindi ito mapayagan at agad na tinanggihan ng kalihim. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Well, noong September 2023, ako ay pinatawag sa Bahay Pangulo at doon na officially sinabi sa akin na ako ang magiging Secretary of the Department of Agriculture. At kung tinanggap ko yung posisyon, sinabihan ho ako ng ating mahal na Pangulo, clean it up, do what you have to do, form your own team. Due to his marching orders, nag-umpisa din ako mag-research at mag-imbestiga. Marami hong paratang si Zaldico tungkol sa ibang commodity na hawak ng DA. Una sa lahat, asukal. Ito ang totoong naging experience ko sa kanya tungkol sa asukal. And basically, ang hiningi sa akin ni Zaldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Kasunod nito, Bombo Genesis ay pinasinungalingan din ni Tio Laurel ang umano'y smuggling sa produkto ng sibuyas dahilan para sumipa sa halos 700 pesos kada kilo ang mga presyo nito sa merkado. Ani Tio Laurel, ang dahilan nito ay isang simpleng supply and demand issue lamang at binigyan din rin ng mga panahon na ito, batay na rin sa naging ulat na halos ubos na ang stocks ng mga yellow onions at ang mayroon na lamang ay 40,000 metric tons sa supply na lamang ng red onions. Ani Laurel, sa 2 taon niyang paninilbihan bilang kalihim ng kagawaran, ni isang beses ay walang naging hiling na onion importation ang kapatid ng unang ginang na si Martin Araneta na siyang taliwas sa mga naunang pahayag ni Ko. Kung mayroon din anyang big scale smuggling na nangyayari sa mga panahon na ito, nakakasiguro umano ang kalihim na hindi dapat ito sisipa sa ganito kamahal na mga presyo kung saan tinawag niya din ito na unlogical. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Francisco Tio Laurel Jr. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas noong panahon na yon? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho matulad ni Zaldico.
Patungkol naman sa naging smuggling umano sa imported rice, inirekomendaan niya ni Ko kay dating House Speaker Martin Romualdez na magkaroon ng importasyon na halos 13 million na metric tons ng bigas na siyang katumbas ng 20 million tons ng palay na siyang kabuang produksyon ng mga lokal na magsasaka sa buong bansa sa loob ng halos isang taon. Ayon sa kalihim, ito ay nagpapakita lamang na gustuan niyang patayin ni Ko ang kabuhayan ng mga magsasaka habang pinag-iinteresan nito ang kaban ng bayan. Hinggil naman sa taripa, inirekomenda rin anya ni Ko ang 0% tariff para sa mga imported rice na siya naman anyang hindi pinayagan ng kalihim at maging ni Department of Finance Secretary Ralph Recto, kaya nauwi sa 15% ang ipinataw na taripa sa mga importasyon ng bigas. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Francisco T. Laurel Jr. Sinabi ni Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng isang taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price. Pinasinungalingan din ng kalihim ang hinggil sa pagpapatigil umano sa Quinta Committee hearings dahil sa ipinakita umanong confidential document ng kalihim na nakasaad ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos bilang may hawak ng mga rice importers at siyang ulo umano ng rice smuggling. Ani ng kalihim, walang basihan at pawang mga fabricated lies lamang ang mga impormasyon na ito ni Ko at kahit kailan na hindi umano nangialam ang unang ginang sa kahit anumang nasa ilalim ng kagawaran at maging sa iba pang agricultural commodities. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Francisco T. Laurel Jr. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quinta Com hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasaad ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos mismo sa hawak, ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Ever, dahil sa mga naging pagsisiwalat na ito ng kalihim na nawagan ito kay Ko na umuwi na ng bansa at harapin ang lahat ng kanyang mga kinakaharap na issue at kaso. Dahil din anya sa mga naging pagtanggi ng kalihim sa mga kahilingan na ito ng dating kongresista, ramdam anya ni Tio Laurel na galit na ang dating opisyal. Dahilan kaya nito inihayag ang mga kasinungalingang ito na pawang mga hakbang lamang din para sirain ang kanyang pangalan at maging ang kanyang kredibilidad. Ipinapalabas din anya ni Ko na mayroon siyang pakialam sa mga lokal na magsasaka at maging sa mga kababayang bahagi ng agricultural sector, ngunit sa katotohanan ay nagpapakita lamang ito ng kasakiman at hindi ng pagmamahal sa bayan. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Francisco T. Laurel Jr., ang kalihim ng Department of Agriculture. Because of this series of events, dalawang beses ko siyang tinanggihan sa kanyang napakalaking mga requests. Naramdaman ko na galit na si Saldico sa akin. At gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility. Inumpisahan na niya akong siraan kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang core group sa Kongreso at that time. At nandito tayo ngayon sa pinakabagong kabanata ng kanyang Netflix series. In conclusion, pinalalabas ni Saldico na nag-aalala siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda at consumers. Subalit, napakalinaw ang kanyang kasakiman, ang kanyang interes at agenda ay pang sarili lamang, hindi para sa taong bayan. Saldico, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na, harapin mo lahat.
Yan ang panawagan ng mamamayang Pilipino. Sa ngayon, bunsod nga ng mga pangyayaring ito, nakatakdang magsampa ng mga reklamo at kaso si Tio Laurel laban kay Ko, habang nagpahayag din ng kahandaan ng kalihim na ipakita ang kanyang mga nakalap na ebidensya sa proper forum gaya ng Independent Commission for Infrastructure kung sakali mang kailanganin ito at ipatawag siya ng komisyon. Yan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.